Mga taong hindi dapat ipakulong, pinapakulong nyo pa. Isang presidente na malapit ng matepok. Oh, kinidnap nyo pa, pinadala nyo pa abroad sa isang foreign court para dun litisin. There is no more rhyme and reason in this administration. So give it up. I suggest you negotiate. Dahil political lang naman yan eh. Negotiate. Return money. After returning money to show good faith, negotiate. Substantial dapat ay susuli nyo. Dahil ang dami nyo nang nakuha. Oh, hindi lang yung flood control eh. Uulitin ko pa ba dito, pati yung mga ginto, pinagkakitaan nyo. Bawat kilos ninyo, pera ang inaatupag nyo, hindi naman good governance. So saan pa kayo dadamputin? Mabuti na nga umalis na kayo para hindi na magkasakitan. Because the Constitution anyway has provided for your replacement. A constitutional replacement. Kasi sino yung vice presidente dyan? Kasi sino yung nakaupo dyan? I don't care kung ano apelido niyan. But the Constitution has provided for your replacement. A peaceful transition is all we are asking for. Wala na kayong maitutulong. Wala nang nagtitiwala sa inyo. Kundi yung mga tao na gumagamit sa inyo. Talagang wini-weaponize ang mga ahensya ng gobyerno. Makita nyo yung LTO, nagpapatigil ng mga pupunta sa rally. Nakita nyo yung NBI, nagkakaso ng kung ano-ano. Kahit si Senador Padilla, kakasuhan ng obstruction of justice. Yung SEC, kakasuhan yung mga Villar. Diba? Lahat talaga ng maninindigan o kakampi, talagang gigipitin. Pero alam niyo, may hangganan yung ganyan eh. Hindi mo naman kayang gipitin lahat ng mga Pilipino. Ang inyong mga ginigipit ay katulad ng mga senador, binoto ng milyong-milyong Pilipino, katulad ng inyong Duterte Youth Party List, binoto rin ng 2.4 million na mga Pilipino, may hangganan yan. Kasi mapapansin na ng taong bayan, nasa na yung mga ibinoto namin talaga, na alam naming matatapang at lumalaban at nagsasalita para sa taong bayan, unti-unting pinapatahimik, tinatangkang siguro, kasuhan o pahirapan o baka alokin ng pera. Pero alam nyo, may hangganan niyang ganyan. At kahit na nandyan tayo sa ganyang kalagayan na pinapahirapan tayo. Magandang gabi sa inyo lahat. Opo. Kaado, ano bang masasabi mo dito sa ginawang pagtitipon ngayon dyan po sa EDSA People Power Monument? Ang nakikita ko dito ay isang paghihinog ng panahon. Hindi na nila maiiwasan ito. At kung ito ay mamimaintain, dadami ng dadami ang pupunta dyan. Magkukusa na. Hindi na pwede nilang salain ito eh. Kung baga, ganyan din na nangyari noong People Power noong 1986 kung saan ako'y nandyan sa mismong corner na yan ng Katipunan at kapig-bisig kami ng mga madre, mga religious groups namin sa Couples for Christ noon at saka Brotherhood of Christian Businessmen. Pero nakikita ko ngayon ay wala sila. At para bang politicize ang kanilang partisipasyon. Kaya ako labis na nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa kanilang katapangan, sa kanilang pagdulog sa hinaing ng sambayanan. Sa ganitong panahon, naghihintay na lang tayo ng trigger eh. Ang Malacanang, alam ko, nanginginig na mga tuhod niyan eh. Baka may every 5 minutes, nasa jumijingle na yung mga yan. Hindi na maintindihan kung anong gagawin nila eh. Kahapon, sinabi nila na hindi raw sila natatakot, keso compose,
Pero grabe ang harang sa Ayala Bridge. Obviously, to prevent the people doon sa Liwasang Bonifacio na pumunta sa Malacanang. Pagkayang dami na yan, 1, 2, naging kalahating milyon at yan ay nagmarcha. Hindi na yan na narinig ko kanina yung pahayag ng kapulisan na logistics, protection, ginagawa nila ang kanilang tungkulin, pero pagkaya na nag-swell na sa numbers na nakita ko noong 1986, hindi na nila mapipigilan yan. At nung kami lumusok sa Malacanang, alam mo, ako'y napapasalamat na hindi na namin inabutan doon ng sino mang membro ng unang pamilya. Sapagkat nakita ko na pagdating doon, lalong galit na mga tao. At yung hilera ng mga Marcos pa rin na nakaharang sa Gate 4 lalo na, ay sinasaktan na ng mga crowds. So hindi na yung mapipigilan at when the groundswell reaches a point where even as we speak now, sa aking grapevine ay may mga pagpupulong na nagaganap sa rango ng mga militar. Hindi na natin sinasama mga general dyan. Pero pag yan ay yung number ng tao ay umabot, kumbaga, sa limit na kikilos na rin mga mismong taong gobyerno, mga mismong taong militar, ay makikita natin ang paglipas ng panahon ng isang administrasyon na kapit-tuko ay mawawala rin. Kung sila ay naniniwala na mapagtatakpan nila ang ginawa nilang krimen, ang ginawa nilang pagdarambong sa sambayan ng Pilipino, hindi ho mangyayari yan. Mananagot at mananagot kayo. Ang aking pahayag ng aking mga previous statements sa media, kung ako si Martin Romualdez, kung ako si Marcos, 10 ng kanyang pamilya, bago magkasakitan, ay pinapalalangin ko na magsoli na lamang sila ng pera sa volume na ikalulugdan at maaari silang mag-negotiate because all of this will go down to a political negotiation. Katulad na nangyari noong 1986, although noong 1986 the negotiation was with a foreign country. Ngayon, hindi ko sila nakikita. Alam ko, nandyan sila, umaali-aligid, nagbabantay sila. Naghahanap sila ng oportunidad na magkaroon din sila ng regime change para ang tao nila ay ilagay dyan. Pero sa ganitong dami ng tao, pag ito'y nasustena, and it meets that boiling point where even the military will move to protect the people of the state, yan ang dapat ipanalangin natin. Na huwag naman sanang may masaktan. Huwag naman sanang may magbuwis pa ng buhay para lamang sa mga walang kwentang kongresista, mga walang kwentang mga politiko, walang kwentang administrasyon na walang dinulot sa bayan kundi sipayo, kalungkutan, kagutuman at kakulangan. This is history repeating itself. Whether it mahinugto ngayon, there will, o hindi, kung hindi man, there will come a time in the very near future, mauulit na naman ito. Because wala na talagang pupuntahan. Nakikita natin na yung mga tumitestigo, yung mga nagre-reklamo, yung mga nagwi-whistleblowing,
Sila pa ang iniimbestigahan ngayon. Baliktad na ang mundo. Ang kasamaan ang nagahari sa gobyernong Marcos at ang kasamaan yan ang mismong puputol at pupugod sa ulo ng kung sino mang demonyong nakaluklok dyan ngayon at naghahari. Manalig tayo mga kabansa sa puwersa ng Panginoong Diyos. Manalig tayo sa lakas ng Deus Ex Machina. Pagka ang Panginoon na nagsabi, tama na, sobra na, tsak, napapalitan na. Yan ang masasabi ko sa nangyayari ngayon diyan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Opo. Sa kabila nga ng isinasagawang kilos protesto o pagtitipon dyan sa EDSA People Power Monument, Kaado, abay may pahayag po kanina si Ombudsman Boying Rimulya at sabi ay tuloy po yung kaso laban po dito kay Senador Marcoleta. Wala naman silang magagawa na kundi kung ano yung nasimulan nilang kasamaan na itutuloy na nila Ito back to the wall na sila Kasi pag bumigay yan si Marcos, lahat sila tamay dyan. Kaya pangangatawanan na nila ang bendalo. Pangangatawanan nila ang pag-seal sa karapatan ng tao. Pangangatawanan nila ang tuluyang pagnanakaw. Wala na silang choice Their backs are to the wall and there is no exit strategy. Yan ang nakikita ko rito. Alam mo, pagka ang tigre ay nasukol, pagka nakol na, halimbawa may tigre nakawala at nasukol, yan ang pinakadelikado. Dahil yan ay kakagat at papatayan. Wala pa tayong nakikita. Pero pag yan ay back to the wall na talaga at wala nang pupuntahan, diyan natin makikita ang kanibalism, ang kasamaan ng tao na nagmamanifest sa gobyernong ito. They twist the law. They make the complainants the criminals. Wala na Sa buhatan, kaliwat kanan na Ako'y nananawagan pa rin sa mga tulad ni Joel Villanueva. Nako, nagkamali ka ng pagkakatiwalaan. Kaya kung mahanga ako dito kay Alan Cayetano, mahanga ako dito kahit na demanda si Jinggoy, nakakatawanan niya lahat Pero katulad ni Escudero, yung mga taong nagtitiwala kayo sa demonyo. Wow! Kayo ang may kasabihan Kayo mga sumasakay sa likod ng tigre. Alam niyo ang mangyayari sa inyo? Sabi nga ni John F. Kennedy, those who ride the back of the tiger will end up inside the tiger. Yan ang mangyayari sa inyo. Saka naman nakakita sa dami ng kongresista na tumanggap ng maleta. Abay, walang demanda. Pero itong dalawang congressman, si Libiste at saka na tumatayo sa katwiran at prinsipyo, ito yung sinisiil ng mayoriya. Anong klase na? What have become of our country? When Emmanuel Pelaez, after being shot by an assassin, was being brought to the operating room, biglang napadaan siya kay General Carringal. At mayroon siyang binulong kay General Carringal. General, what is happening to our country? Yan ang tanong ko sa mga general ngayon.
Bakit ninyo pinababayaan na magkaganito ang sambayanan? Wala ng foreign investment. Ang kaliwa natin pa ay halos nasa gera na hindi naman natin gusto. Nakikipagtopo tayo sa mga militarist. Nakikipagtopo tayo sa mga puwersang pumapatay. Nakikipagdigmaan. Samantalang may choice naman tayo na doon tayo sa panig ng mga mapayapang bansa. Pumanig. Pero hindi, nagpapakaloko tayo. Nagpapakatuta tayo. Ano na ang nangyari sa atin, mga Pilipino? Matatanggap nyo ba, mga kabansa? Ang nangyari ngayon, nakarumal-dumal. Meron pa nagsabi, di tayo pasisiil. Ulul. Kayo ang sumisiil sa taong bayan. Kung kayo ay naghahanap ng away, huwag nyo kaming idamay. Hindi, itong bayan natin na hindi para buhayin lamang ang mga sundalo at mga utak pulbura. Ang national interest natin ay dapat katumbas ng kalagayan, katiwasayan ng 120 million Filipinos. Hindi lamang yung mayayaman. Diyos ko, ang taas na ng Meralco. Pati ba naman yung ayuda na binibigay ninyo, isasampan nyo pa sa presyo ng kuryente. So it's all over. Economically, socially. Ang kabataan is so scandalized that they are now also committing violence. Akala nyo ba isolated case yan? No. Pagka ang puno ng gobyerno ay magnanakaw lahat yan hanggang sa barangay. Kasi katwiran nila ay kung si Bossing ay nagpapakasasa, ay bakit hindi pa naman tayo makapakasasa din? Kung mga militar ay walang ginagawa para protektahan ang taong bayan. Mga kriminal magkakaroon ng lakas ng loob na lumabas. Maghasik ng droga sa lansangan. Akala ko, lampas na tayo dyan eh. Pero hindi. Alam niyo ba na sa gross domestic product, naunahan na tayo ng Laos? Sus Mariosep. At ang Vietnam, doble ng gross domestic product natin. Anong ginagawa ng Vietnam? Anong ginagawa ng Indonesia? Anong ginagawa ng Malaysia? Anong ginagawa ng Laos na hindi natin ginagawa? Can you imagine? Yan ang nakikita ko ngayon eh. There is a total collapse of leadership. There is a vacuum right now. Alam niyo, delikado pag may vacuum. Anything can happen. Anything can happen. Dahil wala nang namumuno. Opo. Nanghihinayang ako dito kay Boying Rimulya, Sus Mariosep. Opo, Kaado, huli na lang bago po namin kayo bitawan. Ito pong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nakatagdang lumipad patungong Canada sa kabila o sa gitna nga po ng nangyayaring ngayong pagtitipon dyan po sa EDSA People Power Monument. At sa katunayan sa kasalukuyan nga ay nagkakaroon po siya ng kanyang talumpati o departure speech papunta pong Canada. Ano ho yung masasabi po ninyo? Huli na lang po. Goodbye, Mr. President. Huwag na kayong bumalik. Wala namang naghihintay dito sa inyo. Itong bansang iiwanan ninyo is in the midst of a failure of the state. Walang projects.
Wala ka namang achievements. And everything is negative. Biski saan ka lumingon. Kausap ko kahapon isang jeepney driver. Ang sabi niya, 13 ho. 13 ho ang pasada ngayon. Ano ba naman yung 2 piso, idagdag nila para makaraos naman kami. Hindi naman, the commuter will not get poorer by 2 pesos. And we will not get any richer by another 2 pesos. Pero bakit gano'n? Nakikita natin. Ang mga oligarko pumapagagpag sa sobrang kita. Sa isang electric company, 50 billion pesos net profit, hindi pa sapat. Wala na akong mabiling ngayon. Gulay na 10 pesos sa isang tangkay. So, Mr. President, I hope that with your departure, you will not return anymore. Diyan ka na lang from Canada, pumunta ka na lang sa Amerika, bumalik ka sa Hawaii. Mag-self-exile ka na lang. Kasi ako natatakot, baka may mangyari pa sa yung kapahamakan dito eh. Dahil wala ka naman talagang depensa eh. Dito sa nangyari sa bansa natin. Walang perang lalabas sa gobyerno kung hindi mo i-authorize at pipirmahan. Walang appropriation na magagawa. Wala rin perang lalabas sa National Treasury kung wala kang pirma, wala kang permiso. Eh bakit nakawala ang halos 2 trilyon para lamang dito sa mga flood control projects? Ano ba ang tingin mo sa amin? Mga patay gutom, mga hampas lupa, mga aso mo, na kung ano lang ang gusto mo. Meron pa akong video nakita. Sinasabi mo, hindi ko nga maintindihan kung paano tayo nakarating sa ganito. Naku naman, Mr. President. Pagka ganyan ang sinasabi mo, wala kang kapasidad mamuno. Very clear. Tapos yung itinalaga ng konstitusyon in case of your incapacity, pinapa-impeach mo pa. My gosh! Asa ang katapusan ng criminal mind ng gobyernong ito? Asan? Meron tayong mga taong gusto makatulong. The Department of Foreign Affairs, the Department of Tourism, the Department of Trade, nagtipon-tipon para lumakas ang ating turismo, tumaas ang ating trade, kundi man investment. Hindi na nga government to government ang usapan eh. People to people na eh. Pero on the other hand, anong ginagawa ng Defense Department? Sinasabotahe ang inisyatibo para pumasok ang mga turista. Para tumuloy-tuloy ang pag-aangkat, ang kalakal. Para pumasok ang investor. Bakit ganyan? Kayo mismo, sa gabinete, you have not put your act together. Because, ayan, iiwanan na naman tayo ng ating Pangulo. And we hope this time, wag na po kayong bumalik, Mr. President. Dahil wala naman kayong naitutulog. Ha? Mga taong hindi dapat ipakulong, pinapakulong nyo pa. Isang presidente na malapit ng matepok. Oh.
kinidnap nyo pa, pinadala nyo pa abroad sa isang foreign court para dun litisin. There is no more rhyme and reason in this administration. So give it up. I suggest you negotiate. Dahil political lang naman yan eh. Negotiate. Return money. After returning money to show good faith, negotiate. Substantial dapat ay susuli nyo. Dahil ang dami nyo nang nakuha. Oh, hindi lang yung flood control eh. Uulitin ko pa ba dito, pati yung mga ginto, pinagkakitaan nyo. Bawat kilos ninyo, pera ang inaatupag nyo, hindi naman good governance. So saan pa kayo dadamputin? Mabuti na nga umalis na kayo para hindi na magkasakitan. Because the Constitution anyway has provided for your replacement. A constitutional replacement. Kasino yung vice-presidente dyan? Kasino yung nakaupo dyan? I don't care kung ano apelido niyan. But the Constitution has provided for your replacement. A peaceful transition is all we are asking for. Wala na kayong maitutulong. Wala nang nagtitiwala sa inyo, kundi yung mga tao na gumagamit sa inyo. Alam nyo, tama lamang yan. Dahil tayo ay nasa isang demokrasya, at sa isang demokrasya, ang taong bayan, ang hari, di ba? Sovereignty resides in the people. So, sa mga ganitong pagkakataon na napakaraming nangyayaring kalokohan sa ating gobyerno, ang mga pondo ay hindi lamang nababawasan, ang mga pondo ay halos nawawala, 'di ba? Parang 1/3 o 1/4 ng entire Philippine budget ay naibubulsa ng ilang tao. Dapat lamang magsalita ang taong bayan. At dapat hindi nagagalit ang gobyerno. Dahil ang gobyerno, ang government officials ay kinatawan lamang, representatives lamang ng taong bayan, binoto or pina-appoint, 'di ba? Lahat naman ng appointed ay in-appoint lang ng ibinoto ng taong bayan. Alter ego lang lahat 'yan ng presidente. So nararapat lamang na kapag napaka-massive na ng kalokohan sa ating gobyerno, nararapat lamang na magsalita ang taong bayan, or else baka halos kalahati ng national budget ay maubos na sa korupsyon. Wala pang nagsasalita. Kaya tayo po ay sumusuporta sa ganitong hakbang at panawagan ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. At ngayon pong panahon na ito, hindi lang sila compose lamang ng Iglesia ni Cristo, members. Meron na rin iba't ibang kababayan natin na sumasama sa ganitong pagtitipon, dahil ang pagtitipon na ito ay para sa ikagaganda ng ating bansa, para sa accountability, para sa mga pera ng taong bayan na nawawala at ninanakaw ng ilang opisyal ng gobyerno. Opo, ano pong masasabi ninyo dahil imbis na suportahan, pakinggan, kasi ito nga po ay para sa kabutihan ng ating bansa, kasi sa paglaban sa mga injustices, pagtaguyod sa transparency at accountability. Pero marami po tayong mga ulat na natatanggap. Actually, yung mga reaction pa nga nila ay ginagaslight po itong pagtitipon na ito. Marami pong mga pinaghuhuli, pinagtitikitan ng LTO, ng mga sasakyan po na involved dyan. Ang LTFRB naman, merong mga at least 34 na mga pampublikong sasakyan na kanila pong ipapatawag bakit hindi sila pumasada imbis na nandyan at nakilahok, no? Pinatatawag sila. Meron din tayong mga natatanggap na mga information, na mga kasamahan po ng mga nandyan na papunta sana dyan. Kaso, tila ginigipit sila, na nakahold sila ng at least more or less 2 oras, hinahanapan ng permit, yung mga bus na kanilang sinasakyan at kung ano-ano pa na sinisilip. Hindi naman ito typical pag regular ng mga biyahe po. Chairman, anong masasabi niyo po dito sa mga ganitong mga issue po? Masasabi natin dyan, mahahalata tuloy na ginigipit ng ating gobyerno ang ating taong bayan, di ba? Ito na ngang nagsimula nitong
mga panawagan na ito ay isang grupo ng mga mababait na tao, religious group, pipigilan nyo pa na sila ay mag-gather. Meron namang freedom of assembly, meron namang freedom of speech sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, bakit nyo pipigilan? And pangalawa, ayan, nabalitaan nga natin sa ibang exit ng South Luzon, North Luzon, kapag kayo ay mga 2 o 3 van, magkakasunod, pinapahinto na kayo. Kasi iniisip na ng LTO o ng law enforcement doon na kayo ay pupunta sa EDSA. Bakit? Para ba tayong panahon ng Kastila na bawal magbiyahe ang mga Pilipino, magpunta sa iba't ibang bayan kasi natatakot sa isang uprising? Ang ating mga kapatid at kababayan sa Iglesia ni Cristo ay nananawagan lamang na tama naman talaga ang panawagang ito. Sino ba dito sa bansang ito ang gusto ng pinaplander ang pera ng taong bayan? Wala naman siguro kung hindi yung mga nakikinabang lamang, di ba? So matatanong natin dyan, katulad nga narinig ko yung speech ni Senador Marcoleta, siya ang nag-head ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga nangyayaring plunder at ghost projects at flood control scam. Tapos siya pa yung pag-iinitan ngayon, di ba? Last year pa lumabas ang issue na ito na bilyon-bilyon, halos trilyon na ang nawala dahil sa mga ghost project, flood control scam. Wala pa rin naman talagang concrete na nangyari, di ba? Ang kauna-unahan pang mga pag-iinitan katulad ni Senador Marcoleta, yung sa kanya, kinakasuhan siya ng plunder dahil may nag-donate sa kanya nung kampanya. Karamihan naman, 90% naman ng mga tumatakbo sa eleksyon may nagdo-donate, 'di ba? Alam nyo, mabuti nga yung may nagdo-donate eh. Alam nyo hindi plunderer o hindi talagang nakaipon na ng massive ill-gotten wealth yung tao. Umaasa lang siya sa donasyon para meron siyang pambili ng t-shirt, pagkain, pangkampanya. Lahat naman ng dinodonate na ganon, ginagastos lang rin sa kampanya. Tapos kakasuhan nyo ng plunder yung matanda. Ganyan talaga mangyayari. Magagalit ang maraming Pilipino na bumoto sa kanya, lalo na ang kanyang grupo, ang Iglesia ni Cristo. Dahil kauna-unahang INC member na nga na naging senador, si Senador Marcoleta, gaganituhin pa. Sabi nga ni Senador Marcoleta sa kanyang speech, kung ako pala'y plunderer, di sana tahimik lang ako, maayos buhay ko, hindi ako pinag-iinitan. Kaya lang pinag-iinitan siya dahil meron siyang ipinaglalaban. Ganyan rin po ang inyong Duterte Youth Party List. 'Di ba? Tayo ay lumalaban kasama ng SMNI sa mga makakaliwang grupo, sa mga teroristang NPA. Tayo nagbabalik ng death penalty para sa plunder and ghost projects, mga heinous criminals. Tayo lang ang nagtanggol kay Pangulong Duterte. Sa Quadcom, ayan ang nangyari. Nanalo tayo ng 3 seats sa Kongreso dahil dinala tayo ng ating mga kababayang Pilipino, milyon-milyon. Kaya lang, pinag-initan rin tayo, hindi tayo nakaupo. So, ganyan rin po ang ginagawa sa ating mga senador ngayon para gipitin sila, para pagdating ng impeachment, mabawasan po sila. Opo, at sa kabila nito po, Chairman, ay parang walang plano, no? At tuloy pa rin nila na sasampahan ng kaso, no? Si Senador Marcoleta, and at the same time, yung isinusulong na muling mabuhay, yung investigasyon dyan po sa flood control, tila malabo pa hanggang sa kasalukuyan kasi wala tayong naririnig, maliban na lamang po dito sa pag-usad po ng impeachment po. So dito pa lang sa mga senaryo na ito, tingin mo patay na ang pag-iimbestiga dito sa flood control projects at ano kaya ang dapat gawin pa considering saan pa lalapit ang ating mga kababayan, yung mga kritiko dito kasi lahat ng mga ahensya sinasabi na na-weaponize na, maliban na lang siguro dito sa inaantay na magiging desisyon po ng Korte Suprema, Chairman. Yes, talagang wine-weaponize ang mga ahensya ng gobyerno. Makita nyo yung LTO, nagpapatigil ng mga pupunta sa rally. Nakita nyo yung NBI, nagkakaso ng kung ano-ano. Kahit si Senador Padilla, kakasuhan ng obstruction of justice. Yung SEC, kakasuhan yung mga Villar. Diba? Lahat talaga ng maninindigan o kakampi, talagang gigipitin.
Pero alam niyo may hangganan yung ganyan eh. Hindi mo naman kayang gipitin lahat ng mga Pilipino. Ang inyong mga ginigipit ay katulad ng mga senador, binoto ng milyong-milyong Pilipino, katulad ng inyong Duterte Youth Party List, binoto rin ng 2.4 million na mga Pilipino, may hangganan yan. Kasi mapapansin na ng taong bayan, nasa na yung mga ibinoto namin talaga, na alam naming matatapang at lumalaban at nagsasalita para sa taong bayan, unti-unting pinapatahimik, tinatangkang siguro, ayan, kasuhan o pahirapan o baka alokin ng pera. Pero alam nyo, may hangganan niyang ganyan. At kahit na nandyan tayo sa ganyang kalagayan na pinapahirapan tayo, pinapahirapan ng ating mga senador, hindi naman bulag ang mga Pilipino, nakikita lahat yan ng mga Pilipino. At tayo, marami rin tayong kakilala, mga nasa Armed Forces, sa PNP, na ang kanilang sentimiento ay iba. Mahahalata nyo nga yan sa boto ng Duterte Youth Party List. Sa 150 na party list last year, ang nag-number 1 sa local absentee voting ng mga pulis at sundalo ay ang Duterte Youth Party List, kahit na tayo ang nag-file ng impeachment sa Commander-in-Chief nila. Doon pa lang makita ninyo ang sentimiento ng ating mga pulis at sundalo. Last year yun. Ngayon, mas malala na. 'Di ba? Nakita nila na hindi naman talaga iniimbestigahan yung mga dapat imbestigahan. Ang popularity rating ng Pangulo, negative 15. And nagtataka pa nga ang Pangulo kahapon bakit daw nagrarally yung iglesia. Kumbaga, ano ba yun? Sino bang mga nag-a-advise sa Pangulo na parang hindi ba nila naiisip na it is of their own doing kaya ganito to? Ang Iglesia ni Cristo ay sumuporta sa kanilang kampanya noong 2022, pero ngayon nandito sila nagrarally ng todo sa EDSA Shrine, di ba? Ito ay dahil sa mga nangyayari at mga pinapabayaang mangyari ng administrasyong ito sa taong bayan. Opo. Chairman Jade po, magandang gabi po sa inyo. Sa tingin ho ninyo, may epekto pa rin yung ganitong mga pagtitipon tulad nitong nangyari po sa EDSA People Power Monument, considering na maraming beses na pong ginagawa ito ng taong bayan. Sa inyo pong palagay ay nakikinig ho ba ang gobyerno? Tulad na lamang po ngayon, sa gitna nga ng pagtitipon dyan sa EDSA People Power Monument ay umalis na po, no? Papuntang Canada ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano hong masasabi po ninyo? Sa tingin natin, siyempre nagagather sila ng intelligence patungkol sa mga pangyayaring ito, pero ayaw nila aksyonan ng todo. Ang sentimiento lang naman ng Iglesia ni Cristo, bakit hinahayaan nyo na i-plunder ang pera ng taong bayan? Hindi lang sila basta Iglesia ni Cristo, sila ay kababayan nating Pilipino na nananawagan lamang ng transparency and accountability sa ating bansa. Ngayon, ang kanilang kaisa-isang miyembro na nasa Senado, Senador Marcoleta, buong tapang na nag-chairman ng Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga kalokohang ito. 'Di ba sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos last year, mahiya naman kayo. So kung titingnan mo, dapat pinupuri mo pa si Senador Marcoleta dahil tinutulungan niya si Pangulong Marcos na ipahiya yung mga dapat mahiya, 'di ba? Kaya lang siya yung pinipigilan ngayon Siya yung tinanggal doon sa Blue Ribbon, tapos siya yung kinakasuhan. Ang daming pwedeng kasuhan dyan. Puro plunder and everything. Pero ang kinakasuhan nyo, ito lang sa campaign donation, wala naman tong ninakaw sa taong bayan. 'Di ba? Alam nyo, experience natin yan sa Duterte Youth last year Halos 15 party list yung may kaso ng about citizenship, hindi actually Pilipino. Meron may kasong plunder, may kasong terrorism, ang dami. Tapos ang dinisqualify tayo, Duterte Youth Party List, dahil lang may kaso yung bayan muna sa atin 6 years ago. Hindi daw tayo rehistrado, sabi ko. Doon pa lang tayo yung unang nabanatan, then ngayon mga senador na pa isa-isa, pero may hangganan yan. Ang taong bayan ay matalino naman, nakakaramdam naman, nararamdaman naman ng taong bayan na nawawala yung pondo ng bayan, pondo nila, di ba? Ang daming buwis na binabayaran, pero yung buwis na yun hindi nagtatranslate sa development ng bansang ito. Lalong humihirap, bumabaksak ang piso, bumabaksak ang stock market, hindi na nag-i-invest dito ang mga foreigners, yung mga ODA, Overseas Development Assistance ng ibang bansa, itinitigil nila dahil alam na nila nananakaw ng gobyerno
And nandito na tayo sa pagtaas uli ng Rising. criminality. I think Kasi it's a pag myth, bumababa, humihirap ang isang lipunan, dumadami uli ang kriminal. Kasi wala na survival of the fittest na di ba? So, parang hindi energy- ma-handle ng ating administrasyon ngayon. Yung mga problema noon, lalo nang dumadami ngayon, ang kanilang priority na lang, patigilin na lang lahat ng nagrereklamo at nagpapakita kung sinong mga dapat maging accountable. Yan ang ginagawa kay Senador Marcoleta, ginagawa sa mga ibinoto ng taong bayan na lumalaban para sa taong bayan. Opo, pero kayo naniniwala, Chairman, na yung kasong plunder laban po sa kanya ay mali po yung dapat na isampa laban po sa kanya? Mali yun. Unang-una, donation lang naman yon sa kampanya. Katulad nga na sinabi ko kanina, more than 90% naman ng tumatakbo ay may nagdo-donate naman talaga. Kasi normally, pag may nag-donate sa'yo, nauubos rin agad yan. Isipin nyo yung tinakbuhan ni Senador Marcoleta, senador. Ang kailangan mong kampanyahan, 120 million Filipinos, hindi naman distrito lang ng isang probinsya. Kailangan or tarpaulin, kasi pag wala kang tarpaulin, hindi ka makikilala. And hindi lang yan, pati mga OFWs buong mundo, kailangan mo ring kampanyahan. So yung mga ganyang may pumasok sa kanya na around, I'm not sure if around 50 or something, ubos rin agad yan. Mabilisan yan. Dahil sa laki ng ginagastos ng isang natakbong pang national level. Ngayon, ang dami-dami namang senador at kongresista na nakitaan na talagang sila ay plunderer, na sila ay may kaugnayan dito sa mga flood control scams at talagang tinaguyod nila yung ganyang scam para magkaroon ng ill-gotten wealth, yumaman sila ng todo, dinadala ng mali-maleta, bilyon-bilyon. Hindi naman sila nakakasuhan. Ang kinakasuhan, itong nag-head ng Blue Ribbon na iimbestigahan sila. Kaya tama rin yung sinasabi ng ating mga kapatid, kababayan sa Iglesia ni Cristo, selective justice is injustice. Ganun rin yung sa Duterte Youth. Selective justice o delay in the justice system is injustice pa rin, di ba?